Update muna nga tayo sa mundo ng basketball, partikular na sa Gilas Pilipinas. Mukha ngang dehado ngayon ang Gilas Pilipinas sa New Zealand sa third window dahil unang-una home court advantage at wala pa si Kai Sotto. Samantalang ang kanyang NBA dream, matupad kaya ni Kai Sotto sa hinaharap at ang bagong prospect ng Gilas Pilipinas? Mala Chris Newsome ang galawan, ngunit bago yan, pakipindot naman ang like, subscribe at ang notification bell para updated ka sa lahat ng aking ina-upload. At kung gusto mong magpa-member sa aking channel ay pindutin mo lamang ang join at automatic ka na sa mga shoutout. Malaking bagay talaga ang pagkakaroon ng 7-3 na kagaya ni Kai Sotto sa ating national team ang Gilas Pilipinas. Dahil kung ating babalikan sa mga naging laban ng Gilas, partikular na sa New Zealand, ay naging factor talaga itong si Kai Sotto upang pahirapan natin ang New Zealand. At si Kai Sotto nga ay umiscore ng 19 points, 10 rebounds at 7 assists. At sa pagkawala nga ni Kai Sotto sa Gilas dahil sa natamong injury, mukhang magiging advantage pa ito sa New Zealand dahil unang-una wala na nga tayong 7-3 na haharang sa kanilang daan. At bukod pa doon ay home court advantage dahil ang mangyayaring third window ay gaganapin mismo sa New Zealand, kaya naman pagkakataon talaga ito ng New Zealand upang tapatan o bumawi sa Gilas Pilipinas. At paniguradong gutom na at uhaw na sa panalo itong New Zealand dahil after 8 years ay tinalo nga sila ng Gilas Pilipinas at hindi nga sila makapaniwala dyan. Kaya naman paniguradong sa rematch nila kontra sa Gilas ay hindi sila papayag na maisahan na naman ng Gilas Pilipinas. Ngunit may mga backup center naman tayo na kagaya na lamang ni AJ Edu at itong si Abay Junmar Pajardo na paniguradong tutulong sa Gilas. At ang inaasahan ni Coach Tim Cone na si Japet Aguilar na siyang papalit daw kay Kai Sotto at itong si Mason Amos na backup. Kaya naman abangan na lang natin ang performance ng Gilas sa third window kontra sa New Zealand kung pareho pa rin ba o malaking factor talaga ang pagkawala ni Kai Sotto. At marami naman ang nagtatanong, kamusta naman ang NBA dream ni Kai Sotto na alam nating lahat na pinapangarap hindi lang ni Kai Sotto kundi ng buong Pilipinas dahil kung nagkataon siya ang kauna-unahang Pilipino o purong Pilipino na makakapaglaro sa NBA. Kaya naman ayon sa report ng Spin.ph, ang NBA dream daw ni Kai Sotto ay hindi pa tapos, kaya nga lang ay mas mahirap na ang kanyang pagdadaanan. Ayon kasi sa report ay nagpaplano ang kampo ni Kai Sotto na sumubok muli sa NBA Summer League 2025, kaya nga lang ay hindi na matutuloy dahil sa injury ni Kai Sotto. At ayon pa nga sa report ay mukhang magpapagaling si Kai Sotto sa Amerika dahil doon nga ang pinakamagagaling na doktor pagdating sa mga ACL injuries. At kapag nga gumaling na raw si Kai Sotto at nakarecover na sa kanyang ACL ay nagpaplano muli ang kanyang kampo na sumubok sa NBA Summer League 2026. At kung kayo naman ang tatanungin, sa edad ngayon ni Kai Sotto na 22 years old, may pag-asa pa kaya siyang makapasok sa NBA? Maaari kayong magbigay ng komento sa comment section. At sa ibang balita naman, another Gilas prospect na naman ng PhilAm na si Angelino Mark na may edad na 18 years old at may height na 6'2", at masasabi nating future is bright talaga para sa Gilas Pilipinas. Ngunit ang malaking tanong ay kung mayroon ba tong Philippine passport na bago siya mag 16 years old. Pero pagdating naman sa pagiging kultura o sa pagiging Pilipino at sa kultura ng Pilipino ay proud naman ito. Kaya nga lang ang kanyang eligibility sa Gilas Pilipinas ay questionable pa sa ngayon. At ating panoodin ang kanyang highlights at masasabi nating mala Chris Newsome ang kanyang galawan.